Kung may nakatago kayong mga lumang barya sa inyong mga pitaka, drawer o alkansya, posibleng isa ang baryang pag-uusapan natin ngayon sa mga naitabi ninyo. Kaya pag-usapan po natin ang kilalang 1989 Philippine 50 centimo coin. Marami pong usap-usapan tungkol sa mga lumang barya dito sa Pilipinas. Kaya naman, napakahalagang busisiin natin ang bawat detalye para malaman natin kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng partikular na baryang ito. Ang 50 centimos na ginawa noong taong 1989 ay bahagi po ng tinatawag na Flora and Fauna series ng ating bansa. Para sa mga nagsisimula pa lang sa mundo ng pag-aaral at pangungulekta ng barya, ang seryeng ito ay kilala sa pagtatampok or pag-feature ng mga mahahalagang hayop at halaman na matatagpuan dito sa Pilipinas, pati na rin ang mga bayani ng ating kasaysayan. Ngayon ay tignan muna natin ang mga pisikal at saka technical na detalye ng baryang ito dahil ito ang unang tinitignan ng mga eksperto. Ang disenyo po ng 50 centimos na ito ay ginawa ng kilalang artist na si Angel Cacño. Yan, Angel Cacño. Kapag tiningnan mo ang reverse o ang likod na bahagi ng barya, makikita mo ang isang mas maliit na disenyo ng Philippine Eagle o ang ating pambansang ibon na may scientific name na Pitcophaga jeffrey. Sa harapang bahagi naman o ang obverse side ay makikita po ang mukha at portrait ng ating bayani na si Marcelo H. Del Pilar. Pagdating naman po sa composition nito, ang baryang ito ay gawa po sa copper nickel. Kung titimbangin, ito ay may bigat na eksaktong 6 grams at may sukat o diameter na 25 millimeters. Ang mga sukat na ito ang nagbibigay sa kanya ng sapat na kapal at bigat na pamilyar po sa mga taong gumagamit nito noong huling bahagi ng dekada 80 o 1980s po yan. Ngayon ay dito naman po tayo sa pinaka-importanteng tanong ng marami. Ano nga ba ang interesting na bagay na meron sa naturang baryang ito? Bukod po sa sining at kasaysayan na dala ng disenyo ni Angel Cacño, ang seryeng ito ay sumasalamin sa isang partikular na panahon ng coin production dito sa Pilipinas kung saan binibigyang diin ang pangangalaga sa kalikasan at pagpapahalaga sa mga pambansang simbolo tulad po ng Philippine Eagle. Ito ay isang paalala sa sirkulasyon ng pera noong panahon na ang halaga ng 50 centimos ay may mataas pa na purchasing power sa market. Dito na pumasok ang usapin ng rarity o kung gaano ba ito kahirap hanapin ngayon. Ayon po sa mga opisyal na record ng numismatics, ang 1989 50 centimos ay maituturing na highly common sa sirkulasyon. Ibig sabihin napakaraming piraso ng baryang ito ang ginawa at umikot po sa ekonomiya noong panahong iyon. Dahil highly common ito, hindi ito mahirap hanapin kumpara sa mga baryang may limitadong edisyon o may mga error sa pagkakagawa. Dahil alam na po natin na marami ang supply nito, magkano naman ang halaga nito ngayon kung bibilhin ito ng isang interesadong kolektor. Kung titignan po natin ang mga international at saka local na collector sites tulad po ng eBay, ang karaniwang halaga ng 1980 50 centimos ay naglalaro po sa pagitan ng 0.50 hanggang 3 US dollars. Kung i-convert po natin iyan sa kasalukuyang takbo ng market, ito ay isang katamtamang halaga na nakadepende ng malaki sa kondisyon o tinatawag na grade ng barya. Ang mga baryang gasgas, madumi o gamit na sa sirkulasyon ay karaniwang nasa pinakamababang dulo ng presyo o maaring mas mababa pa kung walang interesadong bumili. Subalit kung ikaw ay may hawak na pristine o uncirculated specimen, ibig sabihin ang barya ay mukhang bago pa, walang gasgas at napanatili ang orihinal nitong kintab mula nang gawin ito noong 1989, maaari itong mag-trade sa mas mataas na halaga. Ang mga ganitong klase ng magandang kalidad na barya
ay paminsan-minsang nakikita at nagpapalit ng kamay sa mas mataas na halaga sa mga sikat na platforms para sa mga kolektor tulad po ng BidCurious. Ang mga kolektor ay handa pong magbayad ng premium kung ang barya ay talagang perpekto ang kondisyon at walang anumang dumi o sinyales ng pagkapudpud. Dahil sa numerong ito, itinatanong natin ngayon, mas okay ba itong itago na lamang muna o ibenta na agad sa kolektor kung nakahanap ka ng ganitong barya? Ang sagot dito ay nakadepende po sa iyong layunin bilang may-ari. Kung ang layunin mo ay kumita ng malaking halaga ng mabilisan, maaring hindi ito ang baryang magbibigay sa iyo ng ganoong resulta. Dahil nga ito ay highly common at ang presyo ay karaniwang naglalaro lamang sa 0.50 hanggang 3 US dollars para sa mga ordinaryong kondisyon. Kung makakahanap ka ng direktang kolektor na naghahanap ng partikular na taon na ito para makumpleto ang kanilang flora and fauna set, maaari mo itong ibenta sa kanila sa tamang presyo batay po sa kondisyon nito. Pero yung nakikita po natin dito na halimbawa, ayan, nangingitim na, maraming gasgas at napakaraming damages, baka kung makita ito ng isang kolektor ay baka hindi po sila interesado na bilhin ito kasi marami po silang pagpipilian. Ngayon, sa kabilang banda naman, kung hindi mo naman kailangan ang maliit na halagang maaari mong makuha mula sa pagbenta nito, mas okay na itago mo na lang muna ito bilang isang memorabilia o collector's item. Habang lumilipas ang panahon, ang mga baryang copper-nickel na nasa magandang kondisyon ay nagiging mas mahirap mahanap sa kanilang original na anyo. Kaya ang pagtatago nito ng maayos, yan, iwas po sa basa, iwas sa dumi, at nakalagay po sa isang coin holder ay isang magandang paraan para mapanatili po ang kasaysayan ng sirkulasyon ng salapi dito sa Pilipinas. At ayan, lagi po nating tandaan na sa pagpipresyo ng mga lumang barya, ang kondisyon at ang rarity ang dalawang pinakamahalagang bagay. Kung marami kang nakatagong 50 centimos mula taong 1989, suriin mong mabuti ang bawat isa. Tingnan kung may mga natatanging katangian nito at higit po sa lahat, panatilihing malinis ang mga ito sa tamang paraan upang hindi po mabasag ang tunay na halaga nito sa mata ng mga seryosong kolektor sa industriya. At dito na po nagtatapos ang ating video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa panonood at maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.